going to spend an overnight sa isang abandonadong lugar. Tinatawag nila ito na Soviet Military Base. Isa itong sikat na ghost town dito sa Veszprém, Hungary. Ngayon ay gagawin natin ang isang matinding exploration na tayo ang kauna-unahang Pinoy content creator na makakagawa nito. Nakakatakot dito parang hindi tayo makakalabas Taong 1930s ay sinasabi nila na marami ang naninirahan dito sapagkat ito ay pinamalagian ng mga sundalo noong panahon ng unang digmaang pandaigdig. Kumpleto ito sa mga establishment. Mayroong mga restaurant, mayroong mga pagamutan, mayroong mga eskwelahan at higit sa lahat, mayroon ding sinihan. Subalit nang bumagsak ang Soviet Union noong taong 1980s ay isa-isa nang nag-aalisan ng mga dating naninirahan dito. And the most creepy part is, dahil matagal na nga itong abandonado, ay marami na raw nagpaparamdam na ligaw na kaluluwa dito at mga elemento na hindi natin nakikita. Alas 4 ng hapon nang marating namin ang lugar ng Veszprém. At dahil maliwanag pa, ay mayroon pa kaming pagkakataon para maghanap-hanap. Tatanong na lang tayo. Ha? Punit na Hindi siya nakapag-English eh. Nahirapan talaga kaming magtanong-tanong dahil hindi lahat ng nandito ay nakapagsasalita ng Ingles. Bukod sa mahirap na hanapin sa Google Maps ang hinahanap naming lokasyon, ang problema pa ngayon ay ang language barrier. Isang binata ang nakasalubong namin at marunong siyang magsalita ng Ingles. Pari bus ticket. Do you have foreign, like the currency here? Cash? Yes. It's like 310 or something for one person. 300. Where can we buy ticket? The bus. In the bus. From In the bus. Okay. We can buy. It's like Yeah. At dahil sa kanyang tulong, ay narating namin ang abandoned Soviet Military Base Ghost Town. Dahil dumidilim na, ay humanap muna kami ng pwede namin tuluyan. Sobrang creepy ng lugar dito. Ngayon, di pa siya ganong madilim eh, kaya medyo okay pa eh. Nakita namin ang gusaling to at dito na kami tumuloy para makapagpahinga. Medyo mahaba rin kasi nilakad namin kanina. Nakita nyo yung lugar na to. Sobrang wala kang ganong makikitang tao. Ito yung entrance. Kaya lang, yung entrance nila, dito lang iniiwan siguro yung ibang gamit pag may mga ginagawa sa kalsada. Kaya lang pagpasok mo doon sa mismong loob, andun yung Soviet Military Base, talagang walang tao doon. Kaya mamaya, flashlight lang kakampi natin. Wala nang atrasan to at dito ay mag-overnight challenge tayo. Sobrang creepy ng lugar, mga men. At ang nakakatakot pa rito, sobrang taas ng mga damo. Baka may mga viper dito na yun ang iniiwasan namin. Ngayon, nandito na kami sa loob ng abandonadong lugar. At kukuha muna kami ng pagpepestohan namin para makakain muna kami. Ang mga gusaling ito ay matagal nang abandonado. Kaya't napakarami ng nakakatakot na kwento ang maririnig mo tungkol dito. At yan ang gusto kong tuklasin. Kaya't nagpatuloy kami sa pagpasok. Grabe mga chong, nakita nyo naman. Meron pa ditong isang lubid na siguro matagal na rin to. Pero kung ito yung mapapansin nyo sa baba, ito yung ground floor. Ito pa lang yung unang building na pinuntahan namin. Unang building to pero mamaya i-explore pa namin to. Sa ground floor pa lang ay mabigat na yung pakiramdam. Para ba may nakatingin sa'yo nang hindi mo alam? At ang isa pang nakakatakot dito ay sinasabi nila na marupok na ang gusaling ito at kahit anong oras ay pwede itong gumuho. Sobrang luma na nung building. Saka sabi nila mag-ingat daw dito kasi bukod sa hindi natin alam kung ano yung makikita natin dito, saka may encounter natin, possible na gumuho tong building na to kasi matagal na tong abandonado. Nagmadali na kaming umakyat dahil tila may dumaan na anino at hindi ko alam kung nakita ito na mga kasama ko. Uy! Pre, nakita mo yun? Parang may biglang may paniki. Ang delikado talaga dito, bro. Paniki, pre. Saan, pre? Biglang may dumaan, hindi namin alam kung paniki. Napayo ko si parang Jerry lang nagit ng camera. Grabe to, grabe tong lugar na to ha. Pinamugaran na raw ito ng mga ligaw na kaluluwa na di makatawid sa kabilang buhay. At kung gusto nyong malaman ang nakakatakot na karanasan na nangyari sa amin sa gabing ito, ay tapusin mo yung buong video. Wala bigla yung dalawa. Bigla ako nakapasolo rito, nawala yung dalawa. Ako na lang mag-isa nandito, mga chong.
Hinahanap ko yung dalawa, biglang nawala. Sa lawak ng abandonadong gusaling ito ay nagkahiwa-hiwalay kami. Pero ilang minuto lang ang lumipas, eto na ang nangyari. Saan galing? Putik, nagulat ako. Saan tayo, pre? Umakyat na kami sa ikalimang palapag. Para nang sa ganun ay makapagpahinga muna. Pero dito ay dumampi ang isang mainit na hangin at di ko na lang pinansin kasi ayoko silang takutin. Ha? May tanong dyan, baka may makakita namin. Wala tao dyan. Pahingat lang tayo sa bubog. Nagkalat ang mga basag na salamin at isang maling hakbang ay siguradong sugat ang aming aabutin. Kaya't nilinis muna namin to at saka naglatag ng dala naming sapin. Yung mga lugar na hindi napupuntahan ng kahit sino, pre. Kahit mga Hungarian, hindi napasok to ng overnight. Tayo lang ang kauna-una nakapagdaas loob na patulog dito. Naisipan kong sumilip sa bintana at tanaw na tanaw ko dito ang nakakapangilabot ng mga gusaling abandonado. Nag-alay muna kami ng panalangin para sa mga yumao at sa mga kaluluwang nandito bilang isang respeto bago kami kumain at magpahinga. At matapos namin kumain, tila may panganib na nakaabang sa amin. Kaya tayo muna namin yung ilaw kasi may nararamdaman kami na parang umakit sa hagdan. Pero wala kasing tao dito, kami lang eh. Kaya medyo nakakatakot. Sa nakakilabot, biglang may dumating na kotse. Umiikot siya sa baba, kaya tahimik lang muna kami. Kaya may hindi kami masalita. May nakikiramdam lang kami. Hindi namin alam kung ano yung makikita namin dito. Grabe. Gusto na sana naming umalis, pero mas pinili namin na manatili dito para sa aming kaligtasan. At nagpatuloy sa gusto naming gawin. At ito ay gumamit ng ghost equipment. Time check, 2:24 na lang madaling araw dito. Mamaya ikutin ulit namin tong lugar. Nakakita ako ng isang butas, pero di ko na pinasukan ng camera at baka ano pa ang aking makita. May ahas dito kaya di ko na pinasok yung flashlight. Tapos dito may mga CR sila. Yan. Kung mapapansin nyo, sobrang luma na talaga ng building na to. Ito yung CR nila. Talagang luma na talaga. Tagusan na yung mga tubo. Sinetap na namin yung camera at inilagay ng kasama ko ang dala naming motion sensor ball. Gamitin na namin yung motion sensor ball tapos papatong namin dun. Ngayon titignan namin kung makakadetect siya ng entity. Dahil kung sakaling may gumalaw dito na hindi namin nakikitang kaluluwa ay mahagip ng camera. Pag umilaw kasi yan, ibig sabihin nun, meron siya nadidetect. Sa sobrang pagod ay nahiga yung dalawa. Sa ngayon, napapahinga muna yung mga kasama ko kasi medyo napagod din kami kasi sobrang layo talaga nito. At matapos ang ilang minuto, eto na ang aming nakita. Pre, umilaw yung umilaw yung motion sensor ball oh. Grabe, umilaw yung motion sensor ball. Alam kong mahirap paniwalaan, lalo at kung wala ka dito. Pero nang gamitin ko yung ghost tube, eto ang rumehistro. Tatry ulit namin na gamitan ng ghost tube. Ayan. Dun sa may pinagpwestohan namin ng motion sensor ball. Umilaw kasi yung motion sensor ball eh. Ayan, tatry namin yung ghost tube. Ito yung ginagamit ng mga nagpaparanormal eh. Sana makuha ng video. Ipapakita ko sa inyo ang aktwal na kuha ng ghost tube sa paglapit ko. Dito kasi nakapwesto kanina yung entity. Nakita nyo? Ayun, pare oh. Pre, ayun pre oh. Ay, putik oh. Pre, nakita mo pre? Ayan oh, ayan oh. Ayan, di kami gumagalaw. Walang tao dyan, pero meron siyang nadidetect na entity. Tapat mo pare ko yung camera. Ayan oh. Talagang di natin masabi talaga. Oh, pre, nakita mo? Ayun oh, may para siyang entity na gumagalaw. Uy, nagigreen na yun. Yun yung sinasabi nila na entity na gumagalaw. Yun yung sa katunayan namin na Ayan, nakita nyo naman. Sa dami ng mga kwento ng kababalaghan na naibahagi ng mga nakausap namin, ay di ko inaasahan to. Dahil nang reviewin ko ang nakuna ng camera, ito ang nagpatayo ng balahibo ko. Dalawang nakamasid na mata at isang aninong itim na maaaring nasagap ng mga ghost equipment. Nakakatakot dito parang hindi tayo makakalabas Malapit nang sumikat ang araw. Time check, 4:59 na ng umaga. Mag-alas 5 na lang umaga dito. Pero nang biglang mangyari to,
Mukhang di na nagugustuhan ng mga elemento ang pananatili namin sa loob. Kaya't pagsapit ng liwanag ay umalis na kami sa abandonadong gusali. Papakita ko sa inyo yung location na talagang kami lang nandito. Iikot ko yung camera. Papakita ko sa inyo na walang katao-tao dito bukod sa amin. Wala kayong makikita na ibang bahay dito maliban sa mga abandonadong building na to. At bago mo mapuntahan yung main road, napakalayo pa ng lalakarin mo, sobrang layo talaga. Naparaan kami sa tapat ng isang abandonadong ospital at naalala ko ang ikinuwento ng binatang lokal na tumulong sa amin. Ito yata yung sinasabi nila na parang gusali dito yung may namatay nung nakaraan. Hindi kami sure kung nung nakaraan taon, pero sabi nila isang taon na daw yung lumilipas. Meron daw isang binata na nalaglag dito. Ito ay ayon lang sa kanyang kwento at hindi natin alam kung may katotohanan. Yun yung kwento-kwento. Siyempre, di rin natin masabi kung totoo. Pero yung nakasalubong namin na Hungarian, nakwento rin yun. Katulad nung nagkwento sa amin, nung tumulong sa amin sa bus. Ang abandoned Soviet military base na ito ay makasaysayan. Maaaring hindi na ito pagandahin pang muli, pero ang alaala ng lugar na ito ay magiging alamat sa paglipas ng panahon.